Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, March 6, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Matapos ang insidente ng pambobomba ng tubig ng dalawang Chinese Coast Guard vessels sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, dalawang kahinahinhalang barko ng Chino namataan naman sa Benham Rice. There is a suspicion that they are not only research vessels. Matapos ang 6 na araw na deliberasyon, RBH7 nataglay ang mga panukalang amyenda sa saligang batas susot na sa komite ng Kamara. Kapag kinumpute nyo po, 41% po ang binabawas sa isang TNVS driver. Senior citizen at student discounts, buong papasanin na ng mga driver ng mga ride-sharing apps o yung TNVS. Drivers, umalma. 20% commission rate ng kumpanyang Grab, nais pabawasan ng TNVS Group. At sa ating balitang showbiz, kauna-unahang Pinoy Cannes Best Actress na si Jacqueline Jose, binigyan pugay ng award-giving body. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Namataan sa Benham Rice sa bandang Pacific Ocean. Nasako pa rin ng Philippine Sea ang dalawa umanong Chinese research vessel. Kasunod yan ng agresibong eksena kahapon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ilang miyembro ng AFP. Ang pananaw naman ng isang maritime law expert at ang tugon ng Pangulo. Alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Ito ang umano'y dalawang Chinese research vessel na namataang nakatambay sa bahagi ng Benham Rice sa Philippine Sea simula kahapon. Sa inilabas na video ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kasabay ng dinaluhan niyang bilateral ties ng bansang Pilipinas at Australia sa Melbourne. Sinabi niya na isang uri ng panghihimasok sa loob ng teritoryo ng Pilipinas ang mga kasalukuyang hakbang na isinasagawa ng China. There is a suspicion that they are not only research vessels. Because if it is truly a research vessel, then we could have come to a very simple agreement that the research vessel will ply the waters and do the research that they need to do. Kahapon din, 4 na miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang nasugatan matapos pagtulungang bombahin ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard ang resupply mission vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa Palawan. Nasa 21 Chinese militia vessel naman ang namataan sa Sabina Shoal na pasok sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas matapos maganap ang pagbobomba sa mga tauhan ng AFP. Pero kung ang isang maritime security expert ang tatanungin, posible raw na walang nilalabag na international law ang mga naturang Chinese research vessel na yan kung malinaw naman daw itong nakatambay lang sa ating teritoryo. Sitting there is not, but it is definitely doing something. It is trying to establish Chinese sovereignty. Illegal naman daw sa ilalim ng United Nations Conventions on the Law of the Sea ang mga foreign ships na nangingisda sa karagatan ng Pilipinas. When it comes to international law, because unless they actually fish, they're not actually breaking the law. Pero para sa Pangulo, nakakaalarma na ang tila sunod-sunod na pagsulpot ng mga naturang vessel. A bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Sa kabila nito, hindi pa raw napapanahong ikasa ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika. Yan ay kahit may mga panibagong hakbang ang China laban sa teritoryo ng Pilipinas. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen. Bagay na sinigundahan ng National Task Force for West Philippine Sea. Taong 2016, noong maipanalo ng Pilipinas ang West Philippine Sea sa Arbitrary Award ruling sa Hague. Kaya ang hamon nito sa China. To match their words with actions. No, because they say they want to meet us halfway. Una nang sinabi ng Embahada ng China sa Pilipinas na ang barko natin ang nanghihimasok sa teritoryo ng China. Dahilan, kaya nito binobomba ng tubig ang naturang resupply mission. Ibinasura na rin ng China ang pinakabagong diplomatic protest na inihain ng Pilipinas kaugnay sa naturang insidente. Gayunpaman, hindi raw magsasawang magpadala ng diplomatic protest ang DFA sa China ukol dito.
Umabot na sa 142 na diplomatic protest ng Pilipinas ang ibinasura ng China magmula nang maupo si Marcos Jr. sa pwesto. Nasa 10 naman na ang naibasurang protesta ng Pilipinas ngayong 2024. We've actually continued to work with ASEAN so that there will be an early completion with the Code of Conduct. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanay. Kaugnay niya, nagpahayag ng suporta ang gobyerno ng Estados Unidos sa Pilipinas at kinatigan ng bansa laban sa panibagong agresyon ng China laban sa mga kasapi ng AFP. Ayon kay US spokesperson Matthew Miller, nagpapakita ng kawalang pakialam sa kabuhayan ng mga Pinoy na mangingisda, maging sa international law ang isinagawang pambobomba ng Chinese Coast Guard sa ilang miyembro ng kasundaluhan. Kinall out ng US ang China at kailangan umano nitong sumunod sa patakaran para maiwasan ang anumang mapanganib na aksyon sa West Philippine Sea. Matapos ang 6 na araw na deliberasyon, lusot na sa House Committee of the Whole ang resolutions of both houses number 7 na layong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Batay sa inihaing RBH 7, nakapokus ito sa adjustment sa percentage ng ownership sa franchises, sa advertising industry at educational institutions. Target nito na buksan ang maraming industriya sa mga dayuhan. Bukod rito, para yan, mas mapalago pa ang ekonomiya ng bansa. Habang tanging miyembro ng Makabayan Bloc naman ang tumutol para ipasa ang naturang panukala sa komite. Ayon sa kanila, may malaking epekto sa mga consumer ang pagmamayari ng mga dayuhan sa mga negosyo, lalo na sa mga uri ng mensahe, mga produkto at serbisyong ibinebenta sa Pilipinas. Target namang maipasa sa ikatlo at huling pagbasang RBH 7 bago sumapit ang mahal na araw. For the last 6 days, this is a marathon hearing, and we really appreciate the presence of our resource persons who have tirelessly devoted their time for coming here. And we would like to say that your insights will be very helpful to the members of the House of Representatives. Samantala sa mataas sa kapulungan, aminado si Senate President Juan Miguel Zubiri na malaking hamon ang pagsiguro ng boto ng Senado para nga sa pag-amyenda sa economic provisions sa Constitution. Ayon kay SP Zubiri, nagpahayag na ng pagtutol sina Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, Deputy Minority Leader Senator Rizzo Ontiveros, Senator Cynthia Villar at maging si Senator Amy Marcos. Bagamat ang Senado ay itinalaga ng Pangulo para pangasiwaan ang deliberasyon sa pag-amyenda ng saligang batas, sinabi ni Zubiri na hindi ito hihingi ng tulong sa Pangulo para suyuin ang kanyang mga kapwa mambabatas. It's a challenge. It's a big challenge. Kasi I think yung away ng mga kaibigan natin sa House, dito sa mga kaibigan natin sa Senado, isang factor din po yan. Kasi nagkakaroon nga ng trust issues. Now, those concerns of some, okay, are because nga, it might be a trap. Diba? It might be a trap for voting as one. Ikinukonsidera ni House Committee on Basic Education Chairperson at Pasig City Congressman Roman Romulo ang panukalang buksan sa mga dayuhan ng sektor ng edukasyon para mas mapasigla pa ang ekonomiya ng bansa. Para sa kanya, malaking tulong na mapalakas ang kapasidad ng bansa pagdating sa research at iba pang larangan ng pag-aaral. Pero ayon rin sa mambabatas, kailangan matiyak na nakatuon sa pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon at hindi makaakit ng direct foreign investments. Binigyang diin pa ng kongresista na dapat magkaroon ng hiwalay na deliberasyon para mapag-usapan ang foreign investment pagdating sa edukasyon. I agree that we should treat basic education and higher education separately. For higher education institution learners or students, more or less are about 17, 18 years old. So at that point in time, you have a more mature foundational skills have already been, competencies have already been instilled or supposed to have been instilled, then that is why we should treat them differently.
Sa ibang balita, kabuo ang 17 senador na ang lumagda sa statement na nagpapakita ng suporta sa liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Nadagdag sa bilang sina Senator Ramon Bong Revilla Jr., Senator Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Habang hindi naman lumagda sa statement sina Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Francis Cheese Escudero, Senator Amy Marcos, Cynthia Villar, Minority Leader Aquilino Coco Pimentel at Riza Ontiveros. Umaasa si Zubiri na madaragdagan pa ang sumusuporta sa kanya. And there are more that signed. Nadagdagan po additional 3 members. I'd like to thank Senator Bong Revilla, Senator Robin Hood Padilla, and Senator Jinggoy Estrada also signed together with the original 14 that is signed. Panibagong pag-aray na naman para sa mga driver ng Transportation Network Vehicle Service o TNVS. Ang katas kasi sa senior citizen at student discount, buong papasanin na ng mga driver. Kaya daing ng grupong laban TNVS, mabigat ang 20% commission rate ng kumpanyang Grab na ibinabawas sa kanilang kita. Ang detalye niyan sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Dapat bang itigil na? Itigil na! Tama na! Sobra na! Itigil na! Hirap na umano ang mga TNVS driver. Simula kasi nung unang araw ng Marso, inilabas ng Transport Network Company na Grab ang kanilang bagong kautusan. Solo na kasing sasagutin at ibabawas sa kita ng bawat biyahe ng TNVS driver ang diskwento na 20% sa mga senior citizen at estudyante. Noong March 1, inimplement na po na buong 20% yung driver na po ang papasan ng 20%. Bukod pa po yun sa 21% na commission ni Grab. So all in all, kapag kinompute nyo po, 41% po ang binabawas sa isang TNVS driver. Ibigay yung 20% discount. Natural lang po yun. Kahit kami sa tricycle nagbibigay. Wala pong problema doon. Pero para ipakarga ang 20% ng kumpanya na ito sa mga driver, hindi na po kami papayag. Never in our life na walang iyain na kami. Dati naman kasi, sagot ng kumpanyang Grab ang 100% na bawas dulot ng mga discount sa mga pasahero hanggang sa naging 50-50 na ang hatian. Pero ang ipinagtataka ng ilan, bakit dumating sa punto na solo nang ibabawas lahat sa kanila? Masyado na raw kasing malaki ang tapya sa kanilang arawang kita dulot ng pulisiyang ito. Isama pa dyan ang taas-babang presyo ng petrolyo. Simula dito UP hanggang Cavite kung 1,000 yan, 410 pesos na ang ibabawas kagad dun sa driver. Ilang oras mong babiyahihin yon, maggagasolina pa. Kung kukumputin nyo po, kung driver po yon, may gasolina siya at meron pa siyang boundary, tapos may 41% na ikakaltas sa kanya, wala na pong matitira talaga sa driver. Kapag nag-cancel naman raw ng booking ang driver, sususpindi naman ng kumpanya. Kaya naman, panawagan nila ngayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board, itong mga transport network company na i-regulate na dapat ng LTFRB yung 10 to 12% lamang na komisyon nitong mga TNCs. Makikita natin ngayon 20% sa Lalamove, 21% sa Grab, napakalaki po. Maging patas, hindi namin ninanais na mawala yung mga application na ito na nagbibigay sa amin ng trabaho, kundi ninanais namin na mapabuti yung mga kalagayan namin bilang mga riders na nasa lansangan. Naisumiti na raw nila ito sa LTFRB pero hanggang sa ngayon wala pa ring umanong tugon ang ahensya. Ayon naman sa LTFRB, pag-uusapan nila ang hinaing ng mga grupo sa susunod na board meeting at titingnang mabuti kung may paglabag ba ang kumpanyang Grab sa kanilang ipinapatupad na pulisiya. Mga commissions nila or yung scheme nila pagdating doon sa kanino i-charge yung discounts. I believe this week or the next week magkakaroon ng board meeting to discuss yung mga concerns ng TNVS. Bubusisiin naman daw ng LTFRB ang mga datos at impormasyon at pag-aaralang mabuti ang epekto nito sa mga driver. As of now, we are still studying yung yung mga request nila, yung mga concerns. No, but definitely the board will come out with a resolution regarding that. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kumakalap ng suporta ang ilang senador para tutulan ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang sa mga kumakalap ay si Senator Robin Hood Padilla. Ayon pa kay Zubiri, una nang tumutol si Senator Francis Tolentino at gumawa siya ng hakbang para baliktarin ang ruling ng panel chairperson na si Senator Riza Ontiveros. Para yan, imbestigahan ng Senado ang umano'y sexual abuses sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi din naman ni Senator Amy Marcos na posibleng magbigay din sila ng suporta kay Kibuloy kasama si Senator Bongo at Cynthia Villar. Pero sa huli, ayon kay Zubiri, hihintayin niya muna ang desisyon ng Senate Committee bago magbigay ng komento sa posibilidad ng pagpapalabas ng arrest warrant laban kay Kibuloy. I don't want to comment at this point in time. I shall wait for that. He has 7 days. He has 7 days it's a committee matter, so I respect the committee on this. I don't want to make any more statements because he's given 7 days to show that there's no support for the motion of the chairperson. Right now, it's a committee matter, it's a committee issue. I will no longer, I cannot preempt the decision of the committee. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama. Nanumpa na si Senate Majority Leader Joel Villanueva bilang Assistant Majority Leader ng Commission on Appointments at Chairperson ng Committee on Human Settlements and Urban Development ngayong araw. Pinangunahan ni Senate President at CA Chairperson Juan Miguel Zubiri ang panunumpa nito sa Senado. Ayon kay Villanueva, malaking karangalan ang maitalaga sa naturang pwesto. Kasabay nito, kinumpirma ng CA ang ad interim appointments ng 46 na personel ng Armed Forces of the Philippines. Susunod, desisyon ng SC na nagbabawal sa local government traffic enforcers na tikitan ang mga motorista. Hindi pa final and executory. At pumanaw na aktres na si Jacqueline Jose, binigyang pugay ng Cannes Film Festival. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi pa final at executory. Yan ang paglilinaw ng MMDA sa pagbabawal ng Korte Suprema sa paninikat liban kung deputized ng ahensya. Pinag-aaralan naman ng MMDA ang pagsusumiti ng motion for reconsideration lalo't aminado itong hindi nila kayang mag-isang magmando ng trapiko sa Metro Manila. May balitang A to Z, CA Cruz. Wag po tayo makipagtalo at i-argue na sabi ng Korte Suprema ay bawal na kayong manghuli at mag-issue ng ticket. Itong panawagan ng MMDA Chairman Romando Artes sa mga motorista kasabay ng inilabas sa desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa local government traffic enforcers na manikit maliban na lang kung deputized ng ahensya. Ibig sabihin, sila ang mga otorisado ng MMDA na mag-issue ng ticket sa anumang traffic violations. Gayunpaman, hindi pa naman daw final at executory ang desisyon na ito ng Korte Suprema. May mga legal remedies naman po na available pa sa mga parties, particularly sa mga respondents. Pwedeng mag-MR, mag-file na motion for reconsideration, in which case, ito po ay hindi pa final and executory. Aminado rin kasi ang MMDA na hindi nila kakayanin mag-isang magmando sa trapiko sa Metro Manila. Well, hindi po nga namin kaya. We can admit that, na hindi kakayanin. Yung sa mga major roads nga lamang with the suspension ng NCAP, yung pong mga karsada na sa jurisdiction. So, kailangan po talaga namin ang tulong ng mga local traffic enforcers. So, ang remedy po talaga, sabi nga ni GM, ay mag-deputize. Kung pagbabantayan ng kasalukuyang bilang ng enforcers ng MMDA, wala pa ito sa kalahati ng kinakailangang pwersa sa rehiyon. Enforcers natin nasa a little less than 2,500. So imagine mo kung may enforcer ang bawat LGU ng, magpalay mo na 500 na lang at the average.
17 LGUs yan. So, kailangan namin ng 8,000 plus na enforcers just to cover the entire NCR. So, malaking gap yan. So, that's presuming na 500 lang na enforcers per LGU. Kung ang pag-deputize ng LGU enforcers ang pag-uusapan, hindi raw kontra rito ang MMDA pero may mga proseso silang dapat pagdaanan. Kaya naman, babalangkasin daw nila itong mabuti kasama ang local government officials sa mga pagpupulong na gagawin sa susunod na linggo. We're willing naman to deputize. Pag-uusapan lang namin siguro yung mechanics. Kung ang taxi driver na si Mang Dandy ang tatanungin, pabor ito sa desisyon ng Korte Suprema na isang ahensya na nga ang maniningil. Para hindi na rin po mahirapan yung mga driver ko na magtutubos. In case na kung halimbawa sa MMDA lang, kahit sa MMDA ka lang pumunta, hindi na yung pupunta ng kung saang LGU na may penalty pa. Kadalasan daw kasi, pahirapan ang pagbabayad ng traffic violation kapag LGU enforcers ang makasita sa violator. Unlike sa LGU, kailangan mong ipangutang yun. Magkano lang naman ang kinikita ng driver. Mas kumbinyente raw kasi ang fine o yung multa ng MMDA single ticketing system kumpara sa iba't ibang ordinansang ipinatutupad ng mga LGU. Sa 17 lungsod at munisipalidad sa Metro Manila, 15 na ang nagpapatupad ng sistema ng MMDA. Merong dalawang naiwan na inaayos na lang yung interconnectivity tsaka yung custom fitting noong system. So, siguro within the month naman yung dalawang naiiwan ay mai-integrate na rin. Irerespeto naman daw ng MMDA ang anumang legal na aksyon na posibleng gawin ng bawat LGU. Nakikipag-ugnayan naman ang MMDA sa mga LGU para maplansya pa ang anumang paborable sa dalawang panig para mas maisaayos ang batas trapiko sa Kamaynilaan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Bawal pa rin po ang pagpasok ng publiko sa 6-kilometer permanent danger zone sa Bulkang Mayon. Yan ay kahit pa ibinaba na ito sa Alert Level 1. Paliwanag ng PHIVOLCS, posible pa rin kasing magkaroon ng phreatic eruption sa summit ng bulkan. Samantala, nakapagtala ng 42 degrees Celsius na temperatura sa Tuguegarao City sa Cagayan. Itinuturing itong danger level pagdating sa heat index. Kaya naman nagbabala ang pag-asa sa publiko na huwag magbabad sa ilalim ng araw dahil sa banta ng heat cramps, heat exhaustion o kaya heat stroke. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na tutulungan nila ang mga Filipino nationals na napaulat na nagulpi sa bansang Thailand. Ito ay matapos kumalat ang video na nagkaroon ng tila pagtatalo ang dalawang grupo ng mga Pinoy at Thai nationals sa harap ng isang hotel sa Soi Sukhumvit 11 sa Watana District bago umano mauwi sa pisikal na sakitan. Sa ngayon, kinukumpirma pa ng ahensya sa otoridad ng Thailand kung na-detain ang mga sangkot na Pinoy. Kasabay nito ang pangakong bibigyan sila ng anumang legal assistance kung sakali man. Muling magbabalik sa ring si Japanese pound-for-pound superstar Naoya Inoue. Ito ay para depensa ng kanyang super bantamweight title laban kay Mexican boxer Luis Neri sa May 6 na gaganapin sa Tokyo Dome sa Japan. Bagamat kilalang malakas si Inoue, hindi rin nila biro ang makakaharap nito dahil dating 2-division champ si Neri. Masa naman ang kupunan ng Japanese champ na mananaig pa rin ang galing ng kanilang pambato. Sa aming pagbabalik, Miss World 2013, Megan Young magbabalik bilang presenter sa 71st Miss World Competition. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagbigay pugay ang Cannes Film Festival sa yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose. Sa Instagram post ng Cannes, ibinahagi nito ang larawan ng Pinay actress. Nang tanggapin niya ang parangal bilang Best Actress ng 2016 dahil sa mahusay na pagganap sa pelikulang Ma Rosa. Sa ilalim yan ang direksyon ni Brillante Mendoza. Nagpaabot ng mensahe ng pag-alala ang Cannes maging ang pagpuri sa kagandahan at tagumpay ng aktres na tumatayong ambag sa lipunan.
Namayapa ang veteranang aktres na si Jacqueline nitong linggo sa edad na 59. Samantala, sa showbiz pa rin, ibinahagi ng Miss World Organization ang pagbabalik ni Miss World 2013 winner at Filipina actress Megan Young bilang presenter para sa nalalapit na 71st Miss World Competition. Gaganapin ang naturang patimpalak sa World Convention Center sa India sa darating na Sabado. Sa IG post ng Miss World, ibinida ng organisasyon ang galing at karisma ng Filipina winner sa modeling, acting at maging sa pag-host. Samantala, handang-handa naman ang pambato ng Pilipinas na si Gwendolyn Ferniol para sa tinaguriang Beauty with a Purpose para masungkit ang pangalawang korona ng Pilipinas sa Miss World. Mga ka-A to Z, supportahan natin ang laban ng ating pambato, maging ang hosting stint ni Megan yan sa Sabado. Good luck, Philippines! Iuwi ang Miss World crown! Likas na katangian ng mga Pinoy ang pagiging maparaan at malikhain sa mga bagay na itatapon na lang na iba, gagawin pang kapaki-pakinabang. Narito, panoorin na nakaka-GV na video. Ang nagigikan mo! Secret entry pala. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating presidente ng US na si Thomas Jefferson. Ayon kay Jefferson, sa pantay na karapatan para sa lahat at hindi pagbibigay ng espesyal na pribilehyo sa kanino man. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!